Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for this morning. We ask for your Holy Spirit, Lord, to give us revelation of your word and help us, Lord, to apply it in our lives. In Jesus' name, amen. So, good morning. We will now continue in our study in the 2 Corinthians chapter 4, verse 11. But yesterday we shared about the dying, about in the body of the dying of Jesus Christ, of Jesus in our body, so that the life of Jesus may also be manifested in our body. So yesterday, natay part yun ay para mag-manifest ang life ni Christ, ang eternal life, ang fullness sa iyahang ang iyahang what is this nature, which is natay part nga we need to die every day, we need to carry the cross every day. It means na we need to die to ourselves daily. And ang role po ni God is to manifest His life sa tuang kinabuhi. No, that's why dili jud nimo pwede ingnon nga para maliwat ka sa Ginoo is dawaton lang nimo ang Ginoo. Dili initial pa lang na kay pagdawat nimo sa Ginoo nangayo kag kapasayloan sa imong sala, you can receive forgiveness of your sins. And na-highlight nga gamay nga muhayag lang sa imuha. But naa kay pagkahimuon, which is you die to yourself daily para mag-manifest ang iyahang nature sa imuha. That's why importante yun di ay nga naatay pagkahimuon. Dili jud na nimo ingnon nga pa sa Dios na lang nako. Yes, God will do His part sa imong life. Nya naman kay pagbuot, naman kay will. Nga dili man na pwede hilabtan sa Ginoo kung dili nimo i-surrender sa iya. So why si Jesus Christ gimodel niya sa atoa while He was still here on earth that He died to Himself. And that's why gi-remind pud tan niya sa bread breaking na this is my body which is broken for you. Unsa may na broken sa ang iyang will. So kita pod nga follower ni Jesus Christ, we must die also to our will daily para mag-manifest ang nature ni Lord sa tuwa. And here we will continue na in verse 11, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake. Yan na siya. So that the life, yan na po siya dere, of Jesus, ang eternal life, may also be manifested in our immortal flesh. So, tanan jud ay nato nga gipang-agian, tanan na problema sa bana, problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kwarta, problema sa health, all our afflictions, difficulties, naa jud na siya purpose. Unsay purpose niya? To break our will. Even makasilingan ka og mga gahi ang imong kauban sa trabaho, mga gahi na ay mga problema sa imong mga kauban sa trabaho, mao ganiyang yun dia. We are constantly being delivered over to death for Jesus daily. So, ang purpose atong mga problema nato is para mamatay ta sa tong will. Lord, di na ako kaya akong bana. Di na ako kaya akong asawa, Lord. Mamatay kasi mo, ang imong will na Lord ang matuman. Di na ako kaya ning mga disciple nga ni Lord. Dili na ako ni mabag-o jud ni sila, maski unsaon na ako ni sila, Lord, og encourage or share sa imong word, Lord, pero dili na ako kaya. So ang purpose di ay ato nganong gahi sila, ang uban is di magpatuo because para mag-trust ka sa will ni Lord, dili sa imong will. Muna nga patayon jud ka sa Ginoo daily. So kung ikaw pud nga disciple, leader, kanang tan-aw nimo ikaw maayo, ikaw ang mo-control sa tanan, patyon jud ka daily ni Lord. May mga butang nga beyond sa imong will ba di nimo kaya. Niya kung ikaw pud nga disciple, kaya nimo diskartihan tanan, ako negosyoon ako ni, trabahoan ako ni,
Mao bitaw nga kailangan ko mo trabaho para mabuhi ko adlaw-adlaw, daghan kay kag i-reason out sa Ginoo. Kwaon niya ang mga trabaho nimo, negosyo nimo para ang imo ang will jud ni Lord ang matuman sa imong life. So daghan kayo no, even sa amo akong experience, ako naanod man kung mo diskarte sa akong kinabuhi. Yes, gift man na kabalo ka mo diskarte. Pero ang problema, nag-trust na ako sa akong will. Kung magnegosyo ko, muna naghimo kog mga almost 10 nga negosyo. 10 para lang jud ma-sustain ako tanan-tanan nako ang need dinhi sa kalibutan. Mao na ang gihimo sa Ginoo, gi-break to niya tanan nga negosyo, gipangsarado to niya tanan nga negosyo. Ang isa na lang namo kaalas nga negosyo, ang clinic namo, which is more na mo sustain sa mga pandemic, gipa-pandemic pa jud ni Lord para lang jud masarado ang among clinic. At the same time, mo trust na mi sa iyang will kay wa naman may alas. So ingon na ba nga daily jud ay kapatyon ni Lord, no? Ipatyon jud kaniya sa imong will nga kabalo ko ani kaya na ako ni diskartihan kay dili jud na will ni Lord nga mag-trust ka sa imong will kundi ang will niya ang matuman. Will na mo abroad pero dili man niya will. Will na mo magdaghan kay kog meat shop pero dili pud niya will. Will na ako nga mudaghan ako ang tracking, dili po diyan niya will. Kaya ang will diyan niya, mahimo kong pastor ninyo and mahimo po kong pastor sa DCIM and other nga mga people. So, ang will jud diyan niya, no, ang matuman, dili atong will. Daghan kay tag mga plano, many other plans in the man's heart, but it the Lord's purpose will prevail. Mo na yang gingon diya, constantly, constant pa jud. Adlaw-adlaw jud diay ka patyon sa Ginoo kanang i-broke kaniya sa imong will ba. Daghan kay kag plano sa imong kinabuhi. Ako daghan kay kog plano sa akong kinabuhi. Daghan kay kog mga ginaplano no nga will nako. But niya naman siya dere constantly being delivered over to death daily. Oh. So mo na nga magtingala mo nga si Lord jud ay ang constant nga engineer sa atong kinabuhi. Siya ang nakabaloon sa maayo nga the best nga himo niya sa tuwa para mogawas ang iyang kinaiya, ang iyang life ba. Mamayang gingon diha sa verse 11, for we who live, kita nga mga buhi, are constantly being delivered over to death for Jesus sake. So that, isang purpose niya, kanang imong problema, so that the life of Jesus may also be manifested. So naay death para mag-manifest ang life ni Jesus. Kuha ninyo, dili man ka makontinto kung dagan kay kag kwarta. Tama? Kay kung naa kay kwarta na kontento na unta ng mga politician na to. Ngano lagi kung magmayor, di mo undang, gusto mo dagag congressman. Pag humag congressman mo dagag senator, pag humag kung senator mo dagag presidente. Pag humag presidente, mudagang balik sa congressman, mudagang gabi mayor. So, walay kahumanan. O kita ninyo na, no? So, walay contentment. Pero kanang walang-wala na ka, o diha mo gawas ang life ni Christ sa imo, contentment. Kaya ang Ginoo kabalo makontento. Ang yawa dili makontento. Magsigi og achieve og fame, Kung dili pa jud mo gawas ang kinaiya sa Ginoo sa imo, diha na jud ka paundangon sa ospital. Diha makontento na ka sa ospital, magpuyo na lang ka. Uy, kaya man di ay nimo makontento. Naghigda na lang ka diha sa ospital. Tama? So, constant di ay ang affliction nga hatag ni Lord sa mga anak niya. Mo na magtingala mo, nganong daghan kay kog problema karong naborn again ko. Alangan, yawanon man tanan atong batasan, niya adlaw-adlaw man jud ta niya trabahoon para mo gawas iyang kinaiya. Unya storyahan ka sa Bible, storyahan ka sa morning dibo, di man ka mo respond. Mo na tagan kag affliction para mamatay ta daily. Kita na ninyo pag guman ninyo kwan, bago pa lang ga restoration weekend, bago pa lang ga marriage restoration, nigawas na pug batasan imong asawa, nigawas na pug batasan imong bana. Ngano man, kisa may gamiton sa Ginoo para mo gawas ang batasan sa Ginoo sa imong kinabuhi, imong bana ug asawa.
Mm. Apil imong mga anak, apil imong silingan, disciple. Oh, kita na ninyo. Then, niya na siya na, so that the life of Jesus may also be manifested in our mortal flesh. Mo na nga, He allows every situation for ourselves na mabroken ang atong will. Then, niya na siya dira, and it's not for us. So that, niya na man siya dito, so that, for Jesus' sake. Tama? Niya na mo siya dira. Constantly being delivered over to death for Jesus' sake. Kung ano niyo? For Jesus' sake. Not for our glory, but for Jesus' glory. So, mo na ni nga, mo na jud ni karon ang answer. Kung nay mangutana sa inyo nga karon, Pastor, ngano man pagdawat nako sa Ginoo? Pastor, paghuman nako RW, murag nanaghan lagi akong problema. Unsa man ninyong tubag? Alangan, palangga kay ka sa Ginoo. Ngano man, gusto niya maliwat siyag batasan, maliwat kag batasan niya. Nya wala may laing gamiton para mugawas ang iyang kinaiya sa imong kinabuhi is pinaagi ng imong problema. Example, anaw nimo. Tung una gastador kay ka. Palit-palit, sige kag rintag bidyokihan, sige kag panglibreg inom, sige kag sugal. Sige kag palit-palit diha og ukay nga daghan na kay ka og sanina sa imong kabinet. Sagana na kay kag kanang kutsara diha sa imuhang kutsara diha sa imong kabinet. Daghan na kay kag plato og mga baso nga wa magamit na sa imong kabinet. Kunya magsigi kag mind gyapon diha. Oh. Sa gimo sa Ginoo sa imo giwad-an kag kwarta para mahimo kang liwat niyag batasan nga makontinto. Di man ka makontinto gud, daghan kay kag kutsara palit gyapon ka. Di ka makontinto si mo sa nina. Nangguot na imo sa nina, di gyapon ka makontinto. Oh. So, wa kay kwarta. Unya kung dili gyapon ka makontinto, tulo ka tuig ka way kwarta para makontinto jud ka. Hala, 3 years na lagi ko wala palit-palit og bag-ong sanina. I thank you Lord kay naliwat na ka sa Ginoo. See? Ana ba? Sana po nang sunod na pod. Oh. Nakontinto na ko Lord ka, balo na ko mo kontinto. Unya wa man po ka nakontinto kaon na pod. Magsige ra kag gabhab. Sira gabhab. Nya kung way sudan, magsige kag reklamo. Wa na po kay sudan og isa ka tuig. Hala, salamat Lord. O naliwat na po kag batasan sa Ginoo nga naman, kabalo na ka makontinto wa kay sudan. Oh. Padadag kag sakit, siyawa. Gialaw sa Ginoo nga mawala ang imong kubiring. Nga naman, para ikaw, kabalo ka, mo control pod. Nga naman, wa po kay control sa imong pagkaon. Sama po na mo. Nagrepent na ko, ana, para mugawas jud ang nature ni Lord nga self-control. But the fruit of the Holy Spirit is self-control. Oh. So, gamito ni Lord ay ang mga afflictions, problems atong kinabuhi para mugawas ang iyang kinaiya. Mao na nga, di na ka magtingala nga daghan kay kag problema giabutan pag niabot pag dawat nimo sa Ginoo. Ngano man, those afflictions will anay purpose nga patyon nimong will para ang life ni Christ magmanifest sa to. Amen? So need you ta mo respond sa mga dealing and pressure sa Ginoo sa toa. Ngano man, we can miss out the plan of God for our life if we will not respond and not willing to obey His will. Sayang lang kayo ng problema nga gihatag sa imo kung di ka mo respond. Ang problema manggod sa toa, kung i-deal ta ni Lord nga way kwarta, dili ka maminsar ba? Ay dili ka mamalandong ba? Lord, nganong naalaw nimo ni? Unsa man nga batasan nimo ang mugawas sa kuha ani? Tabangi ko Lord nga mugawas ning batasan nimo nga pinaagi ani nga among problema Lord. Mao ni mugawas sa akong batasan. Unsa may purpose nimo ani Lord? Tabangi ko nga masabtan nako ni. Kana dapat dili nga magsikag pangutang gyapon sa turko, magsikag panguta pangmerinda, magsigi kag
Ni samot ka imong problema. Praise God. Nga naman, musamot naman po kag trust sa Ginoo nga Lord, marimata na ni nga akong alahas Lord. Tabang in taon so mas the more ka karon maging dependent sa Ginoo. Ngano man di man kamo respond man gutong una niya nga dealing sa imo ah. Oh. Kay di lagi ka ka-control gyapon sa imo ang kwan. Oh, ginapapasting di ka sa Ginoo para mag-create magkuan ka og self-control. Nangutang na naman noon ka, ni samot na noon ang imuhang problema, ani samot kadaghan ang batasan sa Ginoo nga mag-manifest sa imuha. Nga ang ginadil unta sa imuha nung una is kwan lang, kanang self-control. Nag-encourage na ta din ni sa simbahan, mag-fasting ta. Ikaw kay dili jud. Dili kaya. Laban akong ulo. O karon wa kay kwarta, di jud kakakaon. Di kaya man lagi. May ana ba? Oh. Nganong pa? Pastor, dili man yun ni kaya good. Kaya na nimo. Kaya kung ang Ginooy mo deal sa imo, makayanan jud na. Wa kay ampo-ampo. Magtingala ka kung na kay sakit, magsigag pangampo. So, tanan na ay purpose ang tanan. Then, iyang gingon sa verse 12, ganahan kay kuani. So then, death is at work in us, but life is at work in you. So sa may pasabot ani, ginapasabot diri nga ang body, ang church, ang DCIM, ang body ni Christ is one dapat, one. Isa ta dapat dinhi. Ngano man, kung ang body, ang church ni Lord is willing mo sacrifice, ikaw kabalo ka mo sacrifice, then it will bring blessings sa uban, will bring life sa uban. Like sa ato no? Naay mga people nga nag-sacrifice sa tuwa. Death. Para mo, like for example, kani sa mga Eureka, nag-sacrifice ang mga people sa ilaha before. Death. No, nag-sacrifice tanan sa time, nag-sacrifice tanan sa among comfort, nag-sacrifice sa finances. Yang yun na, ang death, niya na siya dire, death is at work in us. Kailangan di ay nga naay magsakripisyo sa tua para mahimot ang blessing sa uban. And ginaremind ta din ni Paul nga niya na siya dire, death work with us ni Timothy. Kay kauban man niya ni si Timothy. And para ang life, ang blessing, padulong sa inyo Muna karon nga, gina-encourage mo nga kita tanan mag-sacrifice jud ta. Tunlon ninyo inyong pride mag-invite. Tunlon ninyo ang inyong comfort. Kay kita, usay, ganahan na lang tamo higda, ganahan na lang tamo kuan, pero somebody nag-sacrifice para kita maka-experience og life karon. And kamo pod nga naminaw karon, kabalo dapat mo sacrifice para mahimo tang blessing sa uban. Sakripisyo baya tanan kining ato ang ginahimo. No, natay mga missions, sakripisyo yun na siya. We need to sacrifice para ma-bless sila. Nanapunta sa mga ni. Kailangan yun na ninyo mo sacrifice. Kay kung dili mo sacrifice si Pastor Nante, Pastor Lionel, dili sila mamatay sa ilang comfort. Dili sila mamatay sa ilang will, walay mga mabless dito sa mga ni sumimaw. Unya karon kita naatay RW dito. Unya dili ta mo sacrifice, dili ta mo pay the price sa atong finances, dili ta mo pay the price sa atong time, dili ta mo pay the price sa comfort. Kay ganahan lagi ka amas, wapo diri magpahulay na lang ko ani nga panahon walay blessing ang mga itabo. Unya karon sunod-sunod pa rin napatay pag-asa. Kung walay magsakripisyo, walay life nga madawat nila dito. Gimodel na guna ni Jesus Christ. Death kay Jesus Christ para life maabot sa toa. Kita mismo kailangan jud ta mo sakripisyo. Mao na yang yun dia. Death is as work in us and life will work with you. Corinthians na siya. Kailangan na ang one member mag-sacrifice and pay the price so that it will bring blessing to others.
Kailangan jud ta mo sacrifice. Mao ni ang pinaka-mark sa spiritual nga man, dili fleshly or dili soulish nga man. Mao jud ni ang mark sa the best nga disciple. Makita nimo nga tinuod jud ni nga disciple nga naman, he knows how to sacrifice for others. Willing siya ba mamatay sa iyang sarili in order to bring life to others. Oh. Kanang mo gani na nga ginakuan mo, gina-encourage na mo, ginahatagan dayon mo assignment usahay nga mo share sa patay nga naman. Kung di mo share sa patay, kabalo ba mo share mo sa patay? Apil po mo kamatay. Mamatay na kasi mong kaulaw, mamatay na ka anak tanan-tanan sa imuang pride. Kanang makaingon jud ka ba, ako ba jud ning gibutang nimo din sa ako ba di jud ako ni ma-imagine akong sarili. Ginapatay mo diha sa inyong will para ang will ni Lord mag-manifest and ma-bless ang uban. Makita man ninyo tanan ninyo gipang-share na bless. Na bless jud ko sa inyo gimong gi-share, mag-testimony ka. See? Kung wala ka nag-sacrifice tindog di astubangan, walay ma-bless nga uban. So kailangan jud ta mamatay. Kailangan jud ta ma-break sa tong will daily. Amen? Mo gani na nga dinhi sa verse 10 to 11, no? Kung dili ka willing mamatay sa imong sarili, walay life, tama? Death and life man. Oh. There is a verse 12. Nya din. No one is willing to die for himself in order to bring life to others. Wala di musugot no nga kuan nga kanang mga people nga magpakamatay para lang sa uban, kana ganing magpay the price para sa uban. Walay kuan ana, walay fleshly. That's why kung ikaw karon nga naminaw, murag wala pa kay care sa uban, murag wala kay compassion sa uban, wala kay pakialam sa mga laws, wala kay pakialam sa tong mga missions, na-question sa imo Kay gina-emphasize din ni si Juan, gina-emphasize din ni Paul nga with niya na siya dire, death is at work in us, but life is at work in you. Oh. So, ang tinuod ay nga spiritual nga man is kung tinuod nga namatay ka sa imuang will sa verse 10 to 11, then na ang life ni Christ sa imuha. Nya ang life ni Christ baya is para i-bless ang uban. Nagpakamatay baya si Christ para i-bless ta. Na-question gidawat nimo ang Ginoo, nya wala kay pakialam sa uban. Oh. Naborn again na kag pila ka tuig, pero murag wala lagi kay pakialam sa uban. Murag dili ka willing nga mo sacrifice para mo bless ang uban. Uy, na ang nature ni Adam sa imuha, dili ang nature ni Christ. Kay ang nature ni Adam is selfishness man. Comfort, mo may gusto ni Adam. Selfishness, comfort, shortcut, sarili ray ginaisip ni Adam. So, kung naborn again na ka, niya, ang ginaisip nimo is imuara sarili, pasabot, wala pa jud ka namatay sa imong will. Kay kung tinuod nga namatay ka sa imong will, ang life ni Christ ang magmanifest. Oh. So kanay mong i-pray karon, Lord, no? Help me matay ko sa kong will para ang imuhang life magmanifest sa kuha. Kuha na to. Magtingala ko ang uban, dugay na naborn again, nya way pakialam sa uban. Murag dead ma lang. Mag-Sunday service ra ko, kira ko. Uy, di pa ni tinuod. Dili pa na tinuod niya, wala mo'y concern sa church, mga kalihukan nato sa church, ang tibok simbahan, na busy na niya, ikaw, chill ra. Natay mga event nga pagkay mo, natay i-reach out niya, ikaw, kira mo, kay pakialam, sarili ra ni mong ginaisip. I-deal na pud ka ni Lord, para matay jud ka.
Kanang imo lang sarili imong ginaisip, unsa na imong kaunon imong ginaisip, unsa na imong bisyuhon imong ginaisip. Ihawon jud ka ni Lord. So may pasabutan niya, patyon jud ka ni Lord sa imong will. Unsa man imo niya, hatagan kag problema daghan para mo surrender jud ka sa Ginoo. Tama mo diha? Oh. So death is at work. Pasabot gatrabaho jud ang death sa toa para may mutang blessing sa uban. Ano sulat na ako dire. That's why there is a question if you are not bringing life to others. If na born again na ka, wala ka gatag o blessing sa uban, dili ka mahimong blessing sa uban, ay question na. Pwede that you are not dying to Jesus Christ. Wala, kulang palagi. Pwede ko namatay sa ako ang comfort. Ganahan ra ko sa balay, ganahan ra ko matulog, ganahan ra kay ko maglaglaag sa kuha. You are having the life of Adam. That's why we must be willing to take the lowly place so that others will be lifted up. Mo dapat ni ang ato ang posisyon. Matay ta always so that others will be lifted up. Kay kung dili ta mo humble down, di ka mo storya di astubangan. Ngayon sa pag-bless sa mga namatyan, nga magsigi mog balibad. Ay na-bless ko sa inyo ha kay wa na yung balibad. Richard daw wala na balibad pag-iuna ko nga Chard. Ikaw sa mo share karon sa RCY ba? Pag-ingon ako, Chard, good news. Anak ko siya. Kulbaan na daw siya. Nga naman, nakulbaan na siya sa excited ba nga mahimo siyang blessing. Kana dapat mo excitement. No? Praise God sa life ni Richard. Way balibaray na ba? Nga naman, you are a blessing sa uban. Kung sa may purpose imong mga problema kung dili ka may mong blessing sa uban. Timing pa jud iyang topic karon. Ayaw kabalaka. No? Nga dili jud yung mabalaka kay nangagi na siya daghang kabalaka. Buhi gyapon, healthy gyapon siya aping. No? No? Wala jud siya na balaka. Mao ding mao jud ni ang New Covenant Ministry. No? Dili lang ta head knowledge but impartation sa atong life ba. Life. O nga sa una pa lang, this is our ministry. Impartation sa life ni Christ nga nasa tuwa sa uban. O ni ang life ni Jesus nga nag-flow sa tuwang kinabuhi. It's a life that flows within us first, then it flows to others. Mo na nga, ang life sa ni Lord nga nag-flow sa imuha, mo'y mag-flow sa uban. Mo na nga, importante jud kayo, nga naa jud kausaban sa imong kinabuhi, na ang batasan na sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang iyang life nang naa sa imuha, para maoy ihatag nato sa uban. Dili kaning knowledge lang, maayo ka, basa kag Bible, basa minaw mo morning dibo, i-take note ninyo tanan ang inyong gipang paminawan. Pero ang problema, wala naging part sa imong life ang word. Problema na. Kay kini kay impartation man sa life, ang ministry karon sa New Covenant, it's not about knowledge na na-receive nato. But it's about behind those knowledges ang life ni Christ. Imo gi-apply ba naging part sa imong life ang life ni Christ, eternal life ni Christ. Mao bitaw na sa John 3. No. Sa book of John, katulog dimension diri ba ang kuan ba ang Holy Spirit nga part siya sa tong life ba. 'Di ba sa John 3 born of water in the Holy Spirit. Na born again ka, tama? Para asa man ni? Siya ang manghatag og life sa tong spirit, no, tama? Tapos i-cleanse ka inwardly. Muna ang Holy Spirit nga naghatag og life sa ato ang spirit, at the same time kana nga Holy Spirit siya pod ang mo help nga mo cleanse inwardly. Tama?
Pag abot karon sa John 4, diri si Jesus nag-speak siya dito sa Samaritan woman nga having a well of water. Di ba nagsag-o man to sila sa tubig. Oh. Kung dawaton ko nimo, yan na siya diri. Ah, ah, dili na ka mauhaw. Nay well ba sa sulod? Tama? Pasabot nga dili na makasatisfy sa imuha ang mga external things, sama anang mga material nga things, sama anang mga achievements nimo, sama anang mga fame sa gawas, dili na siya makasatisfy sa imuha. Ang well na ba, ang Holy Spirit, mahimo siyang murag well sa sulod. Oh, murag source of water nimo ba, source of kanang 'di ba kung well is murag sa tawag Bisaya, balon. Oh, nga maski maputlan ka sa water district, dili ka mahutdan og kanang tubig. Tama? Kay naman mo'y balon sa inyong balay, nga na. Anang picture sa Holy Spirit. Hmm. Nga maski maputlan kag trabaho, maputlan kag kwarta, maputlan ka og kanang dili kay acknowledge sa uban, wala ang joy nimo is nara sa sulod. Mo na ginapasabot ana niya diha ang Holy Spirit. Then, ang last is dinita sa John 7. Ang Holy Spirit becomes a river of water. Pasabot nga ang life na ni Christ nga naa sa imuha mag-bring og life sa uban, dili pwede pang sarili lang. Nakuha ninyo? Ang Holy Spirit mag-renew sa imuha, mahimong source sa imong joy, mahimong source sa imong peace, mahimong source sa imong strength. Pero kana karon nga water, kana nga life ni Christ nga naa sa imuha, we like a river sa verse 7, sa John 7, sa chapter 7, sa John. See, tulo ka buok. Muna nga, imposible jud kayo nga nabaptize ka sa Holy Spirit nga dili ka mahimong river of living water, dili ka ma-source of blessing sa uban. Oh, na-question sa imong pagka-born again kung dili jud ka ga-take care sa uban. Wala ka ginaatiman. Oh. Na-question sa pagka-born again nimo nga dili ka ganahan mag D-group. Dili ka ganahan mo invite og mga uban nga mga luwas pod. Wala kay concern sa imong relatives, wala kay concern sa imong family. Oh. Mo na makita nato ni kung inyo aning i-apply karong Sunday. Kung na ba mo i-invite or ang imo habang nadawat nga Holy Spirit, nahimo lang well nimo nga ikaw ra. Himo man dapat i-propel man ka ana nga mahimo kang blessing kanang kaning dili na gani mo pugson. Ang Holy Spirit na ba mo propel sa inyo nga i-bless na siya, i-share ni siya. Oh, encourage na nimo siya. Oh. Dapat ikaw mismo ang mahimong blessing sa uban. Kaya na naman ang Holy Spirit, river man daw. Oh. Sa John 7. Kuha na to. Where from you flows out a life that brings life and blessings and refreshing to others. Oh. Di ba, gingon niya dari sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God. So makita nato din sa sa verse chapter 4 pod verse 10 to 12, di ba, we bear the dying of Jesus in our body, namatay sa toong will, then kanang life na nag-wells up from within, mag-flow out siya, bringing life to others. Mo nagingon din ni Paul sa verse 12 na ang amoa is death to us and life sa inyo ha. Klaro? Oh, kanang mga purpose sa inyong dying karon, problema ninyo, mugtubod dapat na pod nga mo bless mo sa uban. Nakata, no? Naka-overcome na mo sa last. Nya, kinsa man nang para sa asa ra day, ikaw ra day na. Dito na mahimo kang blessing sa mga wapod ka overcome mo last. Mga na-overcome na ninyo yung pagkagubot sa inyong pamilya. Magsige na kagkamatay, sige humble down na sa imong asawa or sa bana. Para sa day na.
Mag-flow dapat na sa uban nga mga couple pod nga mga guba ang ilang kinabuhi. Mahimo mong well of blessing ba? Hmm. Mao na dili na to makita ang shallowness sa uban ba nga mga disciple. Nga gusto ra jud knowledge and wala sila ga bring of people to a life of godliness, humility and purity. Mao na dili jud ko mo believe kanang mga tao nga maayo lang mo preach. Mao giingon ba sa Bible, you will know them by their fruit, not with their gift. Gift man maayo ka mo preach. Pero niya na sa you will know them by their fruit. Naa ba na yung mga people ginapaduol sa Ginoo or maayo lang muwali? Naa ba mo diya? In verse, di ba niya siya dari sa John 12 verse 24, truly, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But it dies, it bears fruit. Oh. Kung tinuod na jud nga namatay na ka sa imong will, mag-bring og fruit sa uban, mag-bring ka og kanang blessing sa uban. Naana mo'y mga ma-invite, naana mo'y mapa-restoration, naana mo'y mapaduol sa Ginoo. So kung dili di ka namatay sa imong will, magtingala ka, wa jud ka ma-invite. Ngano di makaka-invite? Wa pang ka namatay sa imong pride. Ay, maulaw ko mo invite. Ay, basig kantsawan ko mo ato na silang simbahan. Oh. Tama? Pero kung patay na ka, humble down na kay ka, wala na'y problema sa imong pang-invite. Nga naman, na naman ang kasing-kasing sa Ginoo sa imo. Nga nung dili man mo maka-follow up, nga nung dili man mo maka-consolidate sa inyong mga people nga nanginanglan og tabang. Nga naman, wala pa man po ka namatay. Ay, kapoy, oy. Kapoy adtuan. Ay, gastos o pamasahe. Pwede man ka mo text, pwede man nimo tawagan. Wajud ka namatay pa sa imong pride. Mo na nga until a kernel of wheat, niya na siya diha, truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and die, it will remain alone. Mo na alone ra gyapon ka. Ngano man, wala man ka namatay sa imong sarili. Wala ka namatay sa imong will. Pero kung mamatay daw ka sa imong will, it bears fruit. Klaro kayo? Naba mo diha? John 12:24. Nganong ang uban dali ra jud kay maka-invite. Nganong ang uban dali ra jud kayo maka-connect sa mga people. Wa naman yung mga ulaw, nga matay naman na. Tama? 2 Corinthians chapter 4 verse 13, padayon ta, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, mo na gina-quote ni Paul sa Psalms 116 verse 10, since we have the same spirit of faith, we also believe, therefore we speak. I believe and I speak the word of faith. Sa may pasabot niya nga spirit of faith. Faith in the times of testing. Kana ganing ang mga persecution, kanang mga kalisod. Grabe katong mga gipang mention dito. Persecution, perplexity, being struck down sa verse 8 and 9. Kini siya giplanuhan ni tanan sa Ginoo para sa atoa. No, for our best yun ni tanan. Ang pangutana, nabataning ginastulti ni Paul nga, niya na siya dari, since we have the same spirit of faith, I pray nga kita tanan natay same spirit of faith nga despite sa mga problema sa financial,
problema sa ato ang bana, pamilya, problema sa ato ang faith, problema sa ato ang health, is we have the same spirit, yang ingon diri ni Paul, same spirit of faith. Kay kung tanawon ninyo, diri man gud nato maibaw-an kung same spirit ba ta of faith or same ta in knowledge. Kay kini tanan ninyong natun-an karon sa morning dibo, pag-abot sa problema, parehas ba tag-respond tanan or mo give up ka? I pray nga we have all the same spirit of faith. No? Kanang kung naa jud kay faith ba, makaingon jud ka nga sa Romans 8:28, 8:20, 28 ba nga all things mag-work for me para sa akong good. Kini na nga itabo sa kuha. Kay kabalo ko nahitabo ni kay gusto sa Ginoo maliwat kog batasan sa iya, mao na spirit of faith. Plano ni tanan sa Ginoo. Kana dapat ang mugawas sa atoa. Pagbuot ni sa Ginoo sa akong kinabuhi kini nga problema ha, kay ngano man gusto jud ko maliwat og batasan ni Lord. Batasan na ako kay Lord. Then ma-amaze jud ko aning gi ko sa padayon ta sa verse 14, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to himself. Kung tanawon ninyo, ngano man nga freely gihatag ni Jesus Christ ang iyang body, ang iyang life, dito sa mga Roman soldier, wala siya reklamo pagdakop sa iya. Ngano man, ang pangutana na ninyo, ngano man jud nga pagdakop kay Jesus Christ, wala na siya nag-resist. Pagdakop kay Jesus Christ, nganong wala naman jud siya, nganong wala man jud siya ni sukol man lang, ngana, wala man siya madunggan sa iya, ngano man. Kay naa siya faith, nga ang Father, i-raise up siya after 3 days, on the 3rd day. Muna ang iyang faith. So same daw sa ato because we know, kita po dapat ingon ana, nga kining mga problema nato, kining kamatayon nato karon sa to ang will, ang Ginoo mo raise up sa iyang life sa to ang kinabuhi. Kana dapat di ay ang ato ang mga mindset. No nga, Lord, kining ako ang nganong patay kay ko ani ron sa ko ang will, pinaagi aning giaw nimo nga problema sa amo ang finances, Lord. Kay kabalo ko nga ang life ni mo ma-resurrect sa kuha. Ikaw ra gyapon Lord mo resurrect ani sa kuha. Thank you kaayo. Dapat kana di ay mong respond. No? Na-amaze ko atong kwan ba no? Kato ganing kay Job. Katong story ni Job. Di ba gipadad-an man siya sakit sa yawa, pero gi-permit to sa Ginoo, tama. Unsa giingon ni Job? Niambak man tong ulod dito sa iyang lawas. Tama? Unsa giingon ni Job? Gipulot niya ang ulod ug gibalik sa iyang panit ang ulod. Unsa giingon niya? Ang Ginoo'y nagbutang ani. Ang Ginoo po'y mupahawa ani. Imagine mo istoryahan na niya ang ulod. Ayaw muglayas sa kong lawas kay ang Ginoo'y nagbutang ani. Ang Ginoo po'y mutanggal. Grabe yung faith, no? Same unta sa tuwa nga kabalo ka nga si Lord ang nag-orchestrate tanan aning mga problema nimo. Kabalo ko nga si Lord pod ang mo raise up sa imuha. Amen? Kining imo ang problema karon, kini mo kakulangon karon, kabalo ka nga si Lord ang nag-orchestrate na tanan. Siya gyapon mo raise up sa imuha. Umayang gingon dira, because we know. Dapat masabtan nimo. We know that the one who raised the Lord Jesus Christ from the dead will also raise us with niya na siya dira, Jesus. Oh. And present us with you to himself. Niya na siya dira. So kung wala jud tay kwan,
Kung wala tay ka ng faith, no, if we don't have that faith, we will not give our life to whatever circumstances sa tuwang kinabuhi. Mo resist jud ta sa mga problema. Kung wala tay pagsalig, problema lang sa kwarta, wala na ang uban manguldap. Ang uban, no? Like for example, nabunagin na. Kunya problema lang sa kwarta, wala na, ni-give up na. Na-focus na sa networking, na-focus na sa iyang negosyo. Wala, kay nga naman, wala man silang isip nga ang Ginoo ra di ay ang mubanhaw sa ilaha gyapon. So, if we don't have faith, then we will not give our life to whatever circumstances that comes our way that wants us to put to death. That's why we have to die inwardly. Sa to ang reputation, honor, pleasure. And if somebody will persecute us, we must give up so gladly because we believe God will raise us up from the dead if we give ourselves to death in those circumstances. Kung bisayaon, dali ra nimo i-give up ang imong sarili sa mga problema. Pasabot nga, Lord, na-allow nimo ni nga nigahi og gulo ako ang bana kay kabalo ko na kay purpose. Ikaw ra gyapoy magwan, Lord. Mahimaya aning mga butang nga naitabo sa akong pamilya. Pero kung wala na nimo makita nga ang Ginoo ra gyapoy mo banhaw sa imuha anak nga problema nimo, ang uban bulagan ang pamilya. Ibilin ang bana, ibilin ang asawa. Nganuman, wa man gatan-aw. Nga ang Ginoo di ay nga nag-cause gyapon nga namatay si Jesus Christ, siya ra gyapon mag-cause nga nabanhaw. So ang Ginoo nang hatag anang imong problema, ang Ginoo po'y maghatag anang mabanhaw ka sa imong problema, nga mahimo kang liwat og batasan sa Ginoo. Oh. Klaro? The fact, kung ba Andreo? The fact nga mag-resist ka sa mga dying sa tuang sarili nga mga situation, it's an indication that you don't have that spirit of faith. Mo nang uban di yun makapadayon. Gamay ra nga problema, give up. Walay spirit of faith. And praise God, pila na mo katuig na ang spirit of faith sa inyo ha. Amen? Ang uban, naapa sa grade 1, ang ilahang dying. Next ana, grade 2 na sad. Sunod ana, grade 3 na sad. Why kaundangan nga brokenness ani hantod maliwat yung tagbatasan sa Ginoo nya karon kay di man ta totally maliwat. Kailangan na mo abot pa man ang Ginoo ay ta maliwat completely sa iya. Adlaw-adlaw jud na. Adlaw-adlaw malipayon. Adlaw-adlaw malipayon sa mga problema jud ani, Lord. Nadyo purpose di ay. Grabe. Then, verse 15 sayang gingon diya, all this tanan namo nga sa piring, tanan nato nga sa piring. Yang gud sa verse 15, all this is for your benefit. Mao ni nga tanan nato nga sa piring para di ay sa benefit sa uban. Grabe no? Kana di ay ang mga problema, makita niyo no? Like for example nato si Kem ug si Jethro. All nga gisuffer ni Jethro. Apilon po nato si Kem basig mo kwan po si Kem. Ala si Jethro na day nagsuffer ako pod mo ana po ni isa o sige. All nga gisuffer pod ni Kem. Gi-prepare di ay sila for the benefit sa mga taga-kadalyan. Gi-increase ni Lord ang patience ni Kem. Gi-increase po ni Lord ang patience ni Jethro. Ngano man, at tagan mga badlungon po dito. Oh.
So kung wala di ay ning mga suffering, wala mo gawas ang nature ni Lord sa ilaha. All this niya na siya diri is for your benefit. Tanan na akong suffering gipangagian. Gi-prepare ka ni Lord nga maliwat kaniya og batasan para di ay sa uban. Dili para lang sa imong sarili. Mo na kailangan jud ka may imong blessing sa uban kung tinuod jud nga naa ang life ni Christ sa imo ha. Pantog ra di ay nga gikan sa pagka-born again namo. Grabe ka pait, grabe ka daghan. Tapos mo income ka gamay, mo income kag milyon. Pati lawar kag mga pilara ka kwan. Tapos grabe ang suffering na pod. Ay Lord. So kailangan jud di ay everyday mo respond ka sa mga dealing ni Lord sa imo. Ayaw pagahi. Madugay ang proseso nimo. I-acknowledge na lang jud nimo si Lord. Lord, unsa may purpose nimo ani? Unsa may gusto nimo may tabo? Tabangi ko Lord nga mo adjust na ko dayon. Oh. Kay kung dili man gud ka mo adjust, prideful gyapon ka, mo na mo dugay. Oh. Dili pa ka mo adjust sa nature ni Lord, nature pa ni Adam kay mag-isip ka unsa kay isulti ani niya, ako ni humble down na, manglayas mo sa balay, manglayas mo sa kuani anak, gastos-gastos ra mo. O di gasolina na lang unta ninyo inyong gipang check-in diya sa hotel, di daghan pa na bless sa uban. May ana ba? Dili man ka mo respond sa yang dealing. May ana. Oh. May ana, no? Karon mamasabtan na nato nga kini di ay mga kuan nato problema diyon nato is for your benefit. So wala jud na sayang ang among gipangagian pod niyan shin kay ngano man for your benefit man pod. Kini di ay magipangagian namo tanan-tanan. Mapa-help, mapa-finances. Mo na maka-encourage mi sa inyo ha kung na po may problema sa finances. Ngano man nabuhi mi antud karon bay. Oh. Wa man mi gipasagdan sa Ginoo. In fact, grabe ka faithful gyapon si Lord. Wala yun, ni undang ka faithful si Lord. So, ang mark sa isa ka spiritual man, I go through all these things for your benefit. Dili for my benefit. We are willing to go through sufferings so that others can benefit. Dili lang ta makontento nga mamatay ta sa itong sarili to be like Jesus. Na murag mahimo tang liwat sa Ginoo, dili lang ta kontento diya. But we must go further by allowing ourselves to die for others. Oh. Kita na ninyo? Oh, like, kana basta na, no? Naamoy mga mission. Magpahulay na unta mo. Pero, kailangan ka mamatay para sa uban. Kuya, giagian po na muna. Nabunturan, kaduha ka mo balik sa isa ka Domingo. Nya, we die po in thinking for ourselves sa mo ang kwarta. Dili man niya mo, Lord, ikaw mag-provide, ani. Siya i-provide o gasolina, pero nilayuha ka daw, duha. Yawa may pangayo po sa assistant sa church nga naman. Kabalo mi si Lord mo provide ag yapon eh. Oh. Nga matay mi sa mo ang mga rights, nga matay mi sa mo ang mga will tanan para ma-bless ang uban. O di naka-produce sa dito mga disciple. Si Lord ani produce dito. Oh. Gigamit ra ko nga patay sa ako ang will. Oh. Kaya nga naman, makita yun na ninyo, no? Ang batasan yun ni Adam yun, kanang self-centered. Mao dyan ang bantayan ninyo. I pray nga mahimo ning kuan sa inyo ba? Sa ato Nga dili pa sabot nga na born again na ka, kung self-centered ka, ay kailangan jud ka mamatay. Mamatay kasi mong will ba? Nga naman, dili man jud na nature ni Lord ang pagiging self-centered. Kanang sarili lang ni mo ginaisip ba, buhi kana. Ako ga-observe ra yung ko sa inyo. Sa uban, kini naa pa ning nature Adam mo. Sarili pa may ginaisip. Natay mga buluhaton, wala jud, kay buhi-buhi pa man. I pray nga mahimo ning rima sa tanan sa tuwa. Nga instead nga you keep on thinking of yourself, you think to bless others.
For all things are for your sake, so that the grace which is spreading to more and more people may cause giving thanks to abound to the glory of God. Oh. So may yun diya. And the benefit that comes to others brings glory to God. Ano? Like for example, kila Arnel o si Arnel o kinsa ni? Si Roslyn. Oh. Kita nga nag-reach out sa ilaha nangamatay jud tani. Tama? Tunlon jud nimo tanan nang imong pride, ikaw mag-serve sa ilaha, ikaw maghugas sa ilaha. Alam mi kay lingkod lang di Anel. Mana pud mi nga matay jud nga na. Kaon di Anel. Sila kem tong una nga way gahugas kaayo sa balay, sila muhugas jud diha. O ya dako pagkaon naton si Arnel tong una kay wa pa may self control. Sige. Sige. Hugong jud tanan. Napay uban nga dili part pud sa mga ministry sa riders, sila may apil pud sila kamatay. Apil pud sila kanang die ba sa ilang sarili. Pero unsa may result atong dying? Na bless ang pamilya ni Arnel, iyang gingon diha, nag-bring glory sa Ginoo. Mao dapat ang purpose sa ato ang dying. Mamatay ka sa imong sarili para ma-bless ang uban, and kanang na-bless, mag-bring glory sa Ginoo. Even kanang mga bag-o karon nga mga youth diya sa Kadalyan nga na-bless. Namatay si Kem ug si Jetro ug other nga mga leaders diya nga mga youth. Tapos nag-bring ta og blessing sa ilaha sa mga youth. Tapos makaingon na sila karon nga salamat kayo sa Ginoo. Mao jud ay ni dapat ang mahitabo. Nga namatay ka, mahimo kang blessing sa uban para mag-bring glory sa Ginoo, dili sa imuha. Dili mag-bring glory sa imuha, kundi mag-bring glory sa Ginoo. Basahon na ninyo ang verse 15. Oh. Unsa man yung diya? For all these things are for your sake, so that nga na siya dira, the grace which is spreading to more and more people, dagang tao ang mabless, may cause giving thanks, magpasalamat sila sa Ginoo. Oh. And abound to the glory of God. Magtingala mo ka ng mga nabaggo nga mga pamilya, makapasalamat na sila karon sa Ginoo. Same po na sa uban nga mga riders, sa uban sa inyo ha. O sa mga pamilya aning mga taga-Team Impress na ay nag-pay the price nga mga people nga moadto diha silang balay, nag-pay the price, we die to our time, we die to ourselves, we die to our comfort, ni go through ta sa mga problema, nahimo tang blessing sa Team Impress, then karon makapasalamat na sila sa Ginoo. O jud ay na ang tama. Dili nga di ka mamatay sa imong sarili na imong ginaisip, good luck. Mangabot jud ang daghan nimong problema anak para mamatay pa jud ka sa imong sarili para mahimo kang blessing sa uban nga maka-lead og others nga mag-glorify ang Ginoo. Amen. Naba mo diha? Oh. Tapos niya na siya diri sa verse 16. Oh. Mao dapat ning kung mao ni ang resulta nga matay ta sa tong sarili, mahimutang blessing sa uban, nga kining mga na-bless mag-give glory sa Ginoo tungod ani nga resulta. Therefore, we do not lose heart. Dili ka dapat mo give up sa mga problema nimo karon. Amen. Dili ka dapat mo give up sa imong bana. Dili ka mo give up sa imong situation karon. Do not lose heart. Naay purpose diay na imong problema. Oh. So kato di gipang-agian na mo sa negosyo, finances, wala may mga anak, wala may go through na mo sa amuang pamilya. No, kanang mga tragedy nga na tragic death sa akong brother, persecution sa mga pamilya, relatives, persecution sa akong father-in-law, mother-in-law,
ang amuang away mag-asawa, all of this na yun ay purpose so that I can bring blessing to others and kaning nga mga people nga na-bless nato mag-bring glory sa Ginoo. Mao di ay ni reason karon nga do not lose heart. Ayaw ka give up karon. Amen? Amo diya? O katulgon na mo? O mga saba pa ta dire. O napa mo? O tubag. Okay. Padayon ta. Therefore, niya na siya diya, do not lose heart. Ayaw mo give up. Then iyang yun diya. Though outwardly we are wasting away. Nag-remind na po si Paul. Nakabati yun si Paul nga, agoy. Outwardly, matiguang yun tani. O, tanawa ni ako ang usay makita na ako sa recording ba? Hala, naniguang na lagi ko. Ano ko kay, usay ka nang, murag mahulog na akong mata sa bilar, may ana, kanang mga taga-anak ko, hala. Usay katanaw-tanaw po ko sa akong asawa, usay na siya wrinkles diri. Tinuod din ni, gingon na daan ni Paul, outwardly we are wasting away. Pag abot ni mo og 25, magsugod na kag katiguang. Nanghinay na mudikay na ang outward. So maski unsaon ni mo gluta, paunat diha, mudikay jud ka. Maski unsaon ni mo vitamins, madelay lang ni mo gamay imong pagkatiguang, pero dili ay maski unsaon ni mo paunat, magtingala na gani ka, murag ni saka na ganing ilong diri sa agtang, ang uban sa sigig paunat ba. Pero dili jud na nimo makwan, dili jud na nimo na mapugnan kay mo magingon na ni Polo. Outwardly we are wasting away. Ang atoa daw lawas. No, maski unsaon pa nato na panod-nod diha, saon ni mo exercise diha, outward appearance daw nato mo decay. Mao magingon ni Paul. Kuwang ta. Mo gani ako ginatan-aw na ko sa ito mga picture ba kana mga picture nato kana mga groupings ganita. Usay mo pop up ra sa kuha 10 years ago. Hala bata pa lagi diri si Maymay tanaw no. Gana ko. Hala bata karon mulahi na jud ang naong pare po sa akong asawa pod katong mga manglakaw mi ya mag-selfie 10 years ago. Ano ko bata pa lagi kay tatanawon ani mo waste jud ato ang outward appearance nato mag-waste. Nakuha na to? Wala daw tay mabuhat anang outside appearance nato maski unsaon ni mog inat ana. Kagahapon katong nangapil ay katong katong nagligad nga adlaw, nag-apil ko og kanang conference namo sa mga pastor. Kuyaw kayo tong isa ka pastor para matabunan ang iyang pagkaupaw, gipatatuan niya buhok diri tanan ang iyang ulo, gitatuan jud niya. Nya napa jud ko sa iyang likod anak ko. Dahil pasaylo ako ani basig makapanaway na pug ko ani ba kay gi-cover niya ang external nga appearance niya. Diri jud kana jud murag ka ng Batman nga tirada ba sa buhok. Pagtanaw na ako sa nga nung lahi lagi ning buhok ani katanaw ko. Puro na day ito tato tanan. Kita ni ba puro tato ana. So maski unsaon day nato cover sa outward appearance nato, it will be wasted away. Mumingingon ni Paul. Sa ato ba? Niya na siya diya, therefore we do not lose heart, though outwardly we're wasting away. So, anino, katulo ba ya din gibalik ni Paul? Sa verse 1, di ba? We do not lose heart. Sa verse 8, we don't despair. In verse 16, there is a verse in, we do not lose heart. So, makita nato, no? Ang kono nato, nga maski si Paul, ni action po di ay siya og kaluya. No? Nag-remind sa tuwa ba? Ayaw ko inawa mo na nga luya pod. Na yung mga time nga muratag kagibapon man taan niyo. Kami usahay mo musagi jud na sa mong isip. Samot na na mga badlongon nga. Ay. Kana kam kaana jud ka bang. Musagi siya gamay mo yana. Pero nag-remind si Paul niya na siya nga ayaw give up. Kadulon niya gibalik kay siya pud ay nakabati pud ani. Na murag kagib upon na pud si Paul ba. Samot na kung no, buutan kay kagbana, buutan kay kag-asawa, hana ka nga.
Mo ana magrima jud ni sa imo aron nga do not lose heart. Do not be despair. No. Do not be despair. Nga na siya diya. Nga natintal po di ay si Paul nga ma-discourage. Mo na nag-encourage siya sa tuwa nga mo give up. Natintal ra siya pero wala gyud siya ni discourage. So unsa man ang outer man nato will get decay, maluya jud. Pero ang ato lang di ay isureball nga naatay pagkahimon. Wala kay mahimo sa imong nawong. Madelay lang gamay, magpaunat-unat lang ka, wala na kay mahimo ana, matiguang jud ta ni tanan. Pero naa di ay toy pagkahimuon nga dapat fokusan nimo ang inner man nato. Kaya ang uban na busy pa-focus og pabata, paunat. Ang uban nag-stem cell na, paguman sa stem cell daghang gyapon, napatay kwan, matiguang jud ta di ay ningon ni Paul. Pero imbis nga pukusan daw nato, wala pug ko niingon sa inyo ha, nga dili na ninyo pukusan ang inyong external. Pero more than that di ay ang imuha di ay nga i-renew adlaw-adlaw which is naa di ay kay mahimo. Ang external nimo wala na kay mahimo ana, matiguang ta. Pero naa di kay mahimo sa imong inner man. Dili sa imong external. Mo man yang ingon diaw. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Kini dapat di ay atong pukusan. Ang atoang inner man ang mausab. Ang atoang pamatasan dapat mausab adlaw-adlaw. Nga maliwat jud ta sa Ginoo. Kung karon di pa ka maliwat sa Ginoo, adlaw-adlaw, day by day di ay pukusan na nimo. Kaya ang uban mas nabisi na magpagwapa kaysa pagpagwapa sa sulod. Mas ma-excite naman ang uban unsaon gwapo inudnod sa nawong kaysa inudnod silang kasing-kasing. Asa man ka ana? Mao'y gikabisihan karon sa social media. Kung na'y mamaligya og pangpaputi, busy ang tanan. Pero istoryahan pagpaputi sa inner man, sa kasing-kasing, why interesado? Tanawa. Mao di ay ni dapat ang ato ang pukusan. Marinyo ka kapila, day by day. Dili nga ka nang mas magpagwapa ka adlaw-adlaw, nga ang imuhang kasing-kasing, once a month lang ka magpagwapo sa imong kasing-kasing, o once a week lang magpagwapo sa imong kasing-kasing, di din mao. Adlaw-adlaw di ay kailangan ta mag-renew. Adlaw-adlaw magbago. Wapo yun ning adlaw-adlaw yun ba? Kaganiya adlaw-adlaw malipayon. Karon adlaw-adlaw ta mag-renew. Amen. Naba mo diya? So, ang decay daw sa outer man nato is automatic. Ang atong pagkatigulang sa gawas is automatic. But the renewal of the inner man is not automatic. Naa kay pagkahimuon para mahimo kang maliwat sa Ginoo. Amen? If you don't do something about your inner man, it cannot be renewed. Kung wala jud kay pagkahimuon, you do not die every day, you cannot carry your cross every day, dili jud siya ma-renew. And moabot ang time kung dili na ma-renew, mabackslide ka. Amen? So, nagibutang diri. So, if any of us is suffering physically, and magsigikag ka balaka sa imong physical nga condition, wala jud ay mahimo kay ngano man ang ato amang good physical is mag-decay jud. Pero dapat daw mas ma-concentrate ta
sa ato ang inner man, ngano man, maumay mo gain spiritually and makagain jud kag spiritual profit if ang imong inner man ma-renew every day. Maumay musaka sa langit. Naba mo diya? Kag gini atong mga external nga expression, external nato nga ginapanghimo, di man na musaka. Ang imong inner self, ang imong inner man, maumay musaka didto sa langit. Hmm. So unsaon na nato? Day by day. Adlaw-adlaw ta mag-renew sa to ang inner man. Then in verse 17, yan na siya diri. For momentarily, light affliction is producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison. Tanawon ninyo ang gingon ni Paul, tanan daw nga trials and troubles nga giwent through ni Paul, gitawag ra niya ni nga light affliction. Grabe po ni si Paul, no? Kaupat na shipwreck ba ni si Paul? Unsa ang kwan ani? Paraphrase ani? Anya? Giston to death na si Paul. Nabuhi gyapon. Patsununon na si Paul, gibitay siya sa basket, ginaog. Buhi gyapon. Gipaakan siya halas, nabuhi gyapon. Nagkasakit, nabuhi gyapon. Kaupat siya na shipwreck sa barko, lutaw-lutaw sa dagat, nabuhi gyapon. Unsa ang tawag ani niyang igipang-agian? Chokes lang. Murag ingon na ang iya. murag ingon na ang iyang pagkaingon ba? Niya na siya, niya na siya for momentarily light lang daw, chokes lang. Ang akong mga gipang-agian. Saka na. Muna ang imo ang gipang-agian karon murara nagpaak sa amigas. Compare nimo sa gipang-agian nga kalisod ni Paul. Kana imong problema sa bana. Ala ra na layo ra kay na sa giagian ni Paul. Kanang gipog giagian nimo way kwarta way kaunon. Wara na sa giagian ni Paul. Oh. Makaingon jud ta ba makasanaol jud mo ani kay Paul kay chokes ra man daw. Chokes ra ni. Kuya wani no. Naba kay Bible nga kwan kunyo tanawon nato unsa pagkaingon nato dito sa kunyo nga Bible ba. Na siya for momentarily, moment lang daw, momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Grabe, no? Light lang, chokes lang daw. Kuyawa ni Paul, no? So, he called it light affliction, chokes lang, no? It's nothing. Just a moment lang daw. Temporary ra ni ato mga gipang go through. Amen? Dagan man mo gipang agian, pero wa may permanente yung giagian. Dahil lahi man. Pag human nimo overcome sa imong pamilya, lahi na pod. Overcome na pod ka sa imong kainit o gulo. Tapos pag human nimo overcome na pod kainit o gulo, huwag na pod nimo ang overcome. Tapos sunod na pod nimo nga overcome, laing tao na sa disciple na pod ang mga batasan. Ano na pod? Ala, chokes ra na. Ano ka, chokes ra yun. Light ra ni compared kay Paul. Oh. Imagine mo 30 years ang suffering ni Paul, chokes ra daw. Light lang, momentarily lang. Ngano man? Ngano man jud nakaingon si Paul nga light ra ni chokes ra ni tanan. Ngano man? Nag-look up man gud si Paul sa eternity. Wa siya gatanaw sa mga nakit-an ba resulta sa iyang problema. Wala nagtanaw si Paul sa resulta sa iyang mga problema. Kana ganing naa kay problema. Tanaw kasi mong problema, ang resulta na niya, ma-depress ka, ma-discourage ka, wa siya gatanaw na. Ang resulta niya sa eternal lang yang ginatanaw.
Mamayang gingon diri oh. Producing us an eternal. Oh, eternal. Dapat ang i-produce ani sa imuha. Gatanaw siya nga kini nga problema, magkusa ko maliwat pa kus batasan sa Ginoo. Unya mo ni musaka dito kauban sa Ginoo. Kini nga ko ang kinabuhi nga gibago sa Ginoo. Amen. Mo ni tanaw. Wa siya gatanaw nga gamay lang nga problema mo. Init imong ulo, sa puto na kay kasi mong bana asawa. Kwarta ra. Tapos ang imong gitanaw kana nga problema, mabugat yun na mag-produce og weight sa imuha. Oh. Mo na ginapasabot ni Paul. Ngano man wala man kagatanaw eternal, gatanaw man ka. Mo nang gingon niya dire. Dia. For our troubles are producing for us, achieving for us, preparing for us. Ako nang gisagol-sagol ang mga translation. Achieving for us, preparing for us, working for us. Unsa man, an eternal weight of glory. So, unsa may pasabot ani? Ang mga trouble ni Paul, gihimo niyang partner. Working for us, na naman siya dire. Ang mga problema ni Paul, nahimo lang niyang servant. Servant to ni Paul para mahimo siyang liwat o batasan sa Ginoo. Nakuha ninyo? Ang uban manggod gihimong master ang problema. Ano man? Ang imuang problema karon, mao gihimo nimo nga master, wala nimo siya gihimo nga partner. Mao na ang problema nimo, siya ang nahimo nimong master, nag-cause sa imuha nga ma-depress ka, mag-cause sa imuha nga na-backslide ka, nag-cause sa imuha karon nga nag-imo-imo na ka, nag-cause sa imuha karon magpundo na lang ka sa balay. Nahimo nimong master ang problema, dili nimo nahimong partner. Nakuha ninyo? Nga dapat unta ang problema mag-work for us, dili nimo siya ma-master for us. Klaro? Basahon na ninyo sa verse 17. Napa ba mo diya? Kapit na. Mag-verse 18 na ta. Nakito na ni shortcut. Sa verse 18 na ta. So, niya na siya dire. So, kung all kining ang mga affliction will work for us, kung sa may dapat na tuhimon, we fix our eyes on what? Not on what is sin. Oh, ayaw ka pag-focus anang mga makita ni mga problema sa imong kinabuhi. Mamigay mo sa verse 18. We fix our eyes on unseen. Unsa man, mga eternal things ang atoang mga pukusan. And refuse to fix our eyes on the things that are temporal and visible. If we keep on looking on the temporal and visible results of our afflictions, certainly it's gonna work for us an eternal, it's not gonna work for us an eternal weight of glory. It's just gonna work for us a great weight. Oh. Sa may i-work niya sa imo ha? Great weight of complaining, murmuring, mo na magsige na reklamo, paita sa kinabuhi ay, naunsa naman dugay na ko sa Ginoo, mora gyapon Oh. Naunsa naman ka, dugay na ka sa Ginoo, wala gyapon ka na bago, ang imong batasan, mao na. Ngano man, nitan-aw naman ka sa sin. Nitan-aw naman ka aning mga temporal. Wala naman ka nagtanaw sa eternal nga purpose anang imong problema. Nahimo nimong master ang problema. Wala na nag-work sa imo ang mga problema nga niabot sa imong kinabuhi. That's why you need to fix on the unseen, mga eternal than those who are seen. Mag-fix ka sa eternal purpose sa imong bana. Mag-fix ka sa eternal purpose sa imong asawa nga nagakos sa imong og problema sa imong balay. Lord, kabalo ba mo ani no? Usay magtanaw na ko aning mga humok kay ulo sa tong timba. Nangayo ko pasaylo. Lord, ikaw may naghimo ani nila Lord no, murag insulto man kayo sa imo ha. Kung i-question ti ka, nganong wala pa ni nabago?
Ikaw may naghimo ana niya Lord, ang akong pagampo pasabta jud ko Lord nga makita nako unsa pod ang imong ginadil pa ning mga tawhana. Kay kung magtanaw ko ani nila Lord, ma-discourage ko, ma-depress ra ko. Pero ikaw may naghimo ani nila, nadjud kay purpose nga mo trust jud ko sa imuha. Pinaagi aning mga ginapakita nila nga mga batasan. Ngana na ako ang kwan. Kay kung dili sila mag-respond Lord, ikaw ra mangyapoy mo bago sa ila. Ikaw ra mangyapon magpatanggal din ni simbahan ani sila. Which is true enough. Ginatanggal sa Ginoo ang dili mo respond. Ngano man, relax ra na sila diha sa imo Sa inyo okay ra na. Kay dawaton ra man ninyo. Pero mag-suffer gani ka, magtingala jud ka. Kana magtulo-tulo na imong sipon, tingala na jud ka, no? Para sa akong kauban din sa balay, grabe na. Sugod na ang iyang cellphone, giprinda na niya. Ngayon nag-20 sa balay, mga nag-G sa balay. Sugod nagbaligyag manok, nagbitbit na sa iyang kaldero, kay makikaon na lang sa silingan. Makita nimo, makikaon na lang ka silingan. Nga tong una nga provided man katanan, provided lagi ka din pero wala pud ka na broken. Oh, mangita yung way si Lord nga ma-broken pa ka para muyangungod jud ka sa iya ug mobalik jud ka tinud-aray sa Ginoo. Oh, ako rima na ako ni banga Lord, grabe jud ka mo lihok, no? Wala jud tay may mo ay mong prisohon imong talian, imong gwardiyahan adlaw-adlaw, ala ra gyapon na singit-singitan ra ka, takas-takasan ra ka, ilad-ilaron ra ta diri simbahan. Oh, karon ang Ginoo mo kuan jud ana, tingala ka. Yan agud akong mama. Makita na ako ba nga dili na ni iyang nawong nga katong nakasyabong. Luoy na kay siyang nawong karon nga kanang kuan jud kanang kuan jud ba makita nimo ba nga galisod. Ana ako ang iso, ako ang mama. Ngayon sa balay, iso yung pangayon, pang sigarilyo. Di ba gyapon nag-repeat pa. Moabot jud ang time nga wala na jud mo tunol sa imo para maski dahon sa kapayas na lang imong likiton himo na nimong sigarilyo ug mag-ubo-ubo na jud ka hantod sa mga undang na jud ka nimong sigarilyo. So, ang Ginoo jud tanan mo process ana. Amen. Mo na yang gingon dia, do not fix. Yan na siya today. Sana ta? So we fix our eyes not on what we seen, but what is unseen ang ato ang fokusan. Since what is seen is temporarily, but what is unseen is eternal. O ganay na nga ang Romans 8:28, ang sumpay ana sa Romans 8:29. Sama ng Romans 8:28, all things, tanan nimo nga problema will work out good for you. Tama? Unsa may purpose ana? Sa verse 29, so that you will become makonform ka sa image of His Son. Maliwat jud ta og batasan sa Ginoo. Ang image, ang iyang eternal life, ang iyang nature, makonform ta didto. Onay purpose di ay anang all things will work for good. Amen? Sa verse 29. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa imong word today. Help us to apply it in our lives. In Jesus' name, amen and amen. So, kinsa mo share?